Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mula po dito sa St. Alfonso's Mary Liguri Parish dito po sa Magallanes. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, December 29, 2023. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, ikalimang araw ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ay hinango sa unang sulat ni San Juan chapter 2 verses 3 to 11. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesus Kristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo, nasa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at Merry Christmas po. Nasa ikalimang araw na po tayo ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng ating pong Panginoon. At ngayon po sa narinig natin na pahayag mula sa unang sulat ni San Juan, maganda po itong bahagi nito na sinasabing ang sino man na nagsasabing nakikilala niya ang Diyos pero siya ay namumuhay sa puot, namumuhay sa galit ay sinungaling. At ang nagsasabing siya ay nasa liwanag ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Kaya mahalaga po nasa ating pong pagninilay, lalo tigit ngayong panahon ng Kapaskuhan, ay hindi lang tayo dapat na nagpa-picture, o sa tuwing pumupunta tayo sa Belen, kung saan nakalagay ang Belen sa inyong mga tahanan o simbahan, ay doon ay pinapaalala sa atin na kilalanin natin kung sino nga ba talaga siya sa buhay natin. Siya ba talaga ang Diyos natin? Nung tayo ba ay nagtipon-tipon, nagkaroon ng Christmas party, tayo ay nagkaroon ng gift giving o kaya nag-exchange gift, alam ba natin talaga yung hinihiling sa atin na pinakamahalaga? Unang-una, siyempre, yung kilalanin natin na si Jesus ang anak ng Diyos. At siya ay Diyos ng buhay natin. At kung ganun nga, ay ito'y magdulot nawa sa atin ng iba yung lakas para ayusin natin yung ating mga nararamdaman sa isa't isa. Lalo tigit yung galit, yung hindi makapagpatawad. So sabi po dito, niloloko lang natin ating sarili kung sinasabi natin naniniwala tayo sa Diyos pero ayaw naman natin magpatawad, mamumuhay lang tayo sa kadiliman.
Kaya nawa po sa mga susunod pa nating pagninilay, sa susunod pa mga araw tungkol sa tunay na diwa nitong Kapaskuhan, no, na sinasabi nga ang ipinanganak ay prinsipe ng kapayapaan, ang ipinanganak ay ang magdudulot ng liwanag sa atin. Kaya buksan natin ang ating mga puso't isipan. No? Hindi lang tayo basta, wag lang natin hayaan po na lumipas ang araw na nagdiwang tayo, kumain, na party, na hindi natin tuluyang tinatanggap si Kristo sa buhay natin bilang Diyos. At bilang Diyos, siya ang dapat na sundin, siya ang dapat na hinahayaan natin na kumontrol ng buhay natin at sundin, no, ang kanyang mga utos, lalo tigit ang utos tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa pagmamahal, upang tayo ay lubusang mamuhay sa kapayapaan, mamuhay sa kaliwanagan. Muli po, mula dito sa St. Alfonso's Liguori Parish, isang mapagpalang araw po at Merry Christmas.